napag-usapan natin ang patungkol sa dahilan kung bakit mayroong palag itong si Albert K. Glazoid kahit na napakalaki ng diferensya nilang dalawa. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Hello everyone! Napansin nyo ba na ang Tong It's Go ay naging isa sa mga pinaka-popular na keyword search sa may YouTube recently? Marami rin kasi ang mga nagpa-promote nito na influencers. Pero ano nga ba ang dahilan kung bakit? Ang Tong It's Go ay isa sa mga games sa may Philippines na maraming loyal players. Isa itong game na merong lagpas na 60 million downloads. Pero in my opinion, hindi lang ito basta laro. Kasi nga, pwede ka dito makakuha ng mga rewards sa pamamagitan lang ng paglalaro nito, na katulad nga ng load sa Dexopass at iba pa mga exquisite gifts. At ngayon nga ay merong event itong Tong It's Go. At sa event na ito ay pwede kang makakuha ng free mobile phone, karaoke, or even 100 pesos worth na sa Dexopass. At napakasimple lang kung paano makasali. Una ay mag-download lang kayo ng Tong It's Go. Then hanapin nyo ang inyong game ID. After that ay pwede na kayong mag-participate sa official event ng Tong It's Go. At magkaroon ng chance na manalo ng Vivo mobile phone. So ano pang hinihintay nyo? Gamitin nyo na ang link ko sa may description. Nagka-upload nga pala ng solo leveling contents ang Anime Fan Narrations na owned rin ng Anime Kohai. So kung interested kayo manood ng mga contents ng solo leveling, ay pwede nyong i-check yung link sa may description. So winarningan nga nitong tatlo itong si Shion patungkol sa kanilang tatay. Kaya sabi ni Shion sa kanila, wag daw itong mga ito na mag-alala kasi siya rin naman daw hindi magpapakakampante at mag-iingat daw siya sa pakikipaglaban. Handa nang lumaban ngayon itong si Shion at gusto niya nang pumunta sa may battlefield. Hindi kasi itong si Shion ang tipo ng fighter na maghihintay ng matagal bago makipaglaban. Tsaka ang reasoning nitong si Shion ay pwede niya daw ngayon na i-take out na itong si Glazoid para mawala ang balance ng battle at magkaroon sila ng malaking advantage pag naka-take out siya ng isang enemy general. So balak ni Shion na mag-all out ng biglaan para tapusin itong si Glazoid. Paalis na sana itong si Shion. Kaso lang biglang may hindi inaasahan na pangyayari. Biglang nagkaroon ng pagbabago sa may battlefield. Mabilis daw ang pagbabago na ito. Biglaan na lang daw na nagtalbugan ang mga Death Giants na para bang walang bigat itong mga ito. Lumawak ang mata nitong si Shion sa kanya nakitang pangyayari kasi biglang may nagpakita na isang malakas na enemy. Ang isang Death Giant daw na merong over A rank na classification ay walang kahirap-hirap na pinabagsak ng lalaki na ito. Ito ay isang fit na lalaki na merong ordinary stature at ang katawan nito may nakatali na multiple layers ng kadena. Kahit daw nung sealed pa ito, nakatali na itong mga kadena na ito sa kanya. Kaya ngayon daw, parang part na rin ito ng kanyang original body. Isa daw itong foreign presence na mas malakas pang presence kaysa kay Demon Lord Agrawal mismo. Kinalibutan itong si Shion nung naramdaman niya itong aura nito at nag-alarm agad ang kanyang survival instinct na delikado nga daw itong kanyang kalaban. Tapos nagsalita itong si Shion na naintindihan niya na daw. Ito daw pala yung nakasealed dati na kalaban nila. Winarningan na kasi siya nitong si Rimuru patungkol dito nung una. Kaya inaasahan na talaga nitong si Shion na may kalaban nga na ganito. Then nagsalita itong si Dagora na ito daw ba ang tinatawag na Crazed Fist Titan na kilala daw at kinatatakutan bilang God of War dati, a raging God of Evil na walang iba kung hindi ang kanilang Uncle Fen. Tapos sabi naman ni Deborah gutom na daw siya. Kaya sinuntok na naman itong si Shion itong si Deborah sa sikmura. Tapos tinanong siya ni Shion kung ngayon daw ba busog na ito. Nakakainis daw talaga itong si Deborah pero okay lang naman daw kasi dahil daw doon nawala daw ang pagiging tense niya. Nawala ang nararamdaman niyang tensyon. Bonakid daw itong si Deborah pero isa daw itong lovable na bonakid. Na nagpatuloy itong si Shion sa pag-observe kay Fen. Itong si Fen daw ay over 3 meters tall at kapansin-pansin daw ang mga kadena na nakatali nga dito. Na nagtanong itong si Shion na yung chain daw ba na nakatali dito ang tinatawag na Gleipnir. Napakalaki daw nitong mga chains na ito at nagre-release itong mga ito ng napakalakas na aura. Tinanong rin naman itong si Adalman, itong si Gadra, kung meron daw ba itong alam patungkol nga doon. Then sabi ni Gadra, oo daw. Ang chain daw na ito considered as myth dati. Recorded daw ito sa ancient text na mas matagal pa compared sa may human history. Ang Gleipnir daw ay isang mythological na item. Itong chain daw na ito gumagapos sa mga evil gods. Kung totoo daw ang story na yon, siguro daw ay nag-evolve na itong Gleipnir na ito. Dahil sa tagal nito,
na nag-a-absorb ng kanyang magic use. Kaya imbis daw na maging gapos, naging isa pa itong malakas na weapon. Dati pa lang daw, weapon na talaga ang mga kadena. Ito daw ay weapon na ginamit ng Dragon Emperor. Isinil nito gamit ang mga chain, ang mga nagpapalaganap ng kaguluhan sa mundo. Kaya hindi daw nakakapagtaka kung bakit napakataas ng quality nitong kadena na ito. Lampas pa daw ito sa mythical grade level ng kanilang current era. Pero hindi daw talaga itong chain na ito ang dapat nilang katakutan. Kasi nga, weapon lang naman ito. Ang mas nakakatakot daw ang user nitong weapon na ito. Kasi considered nga daw ito as an evil god, even back in the ancient times. In mythological times daw, meron daw kwento na mga evil gods ay isinild ng Dragon Emperor. Nung naisild na daw itong mga evil gods na ito, nagbago daw ng karakter ang 2 sa 3 magkakapatid, habang ang natitirang isang kapatid daw nanatili na violent. Kaya pinakawalan daw ng Dragon Emperor ang 2, tapos inisil away yung natitirang isa. At ito na nga yung inisil na yon. Walang iba kung hindi itong si Fen. Mukhang tuwang-tuwa itong si Gadra ngayon, kasi nakita niya na nga itong si Fen in action. Dati kasi, nababasa niya lang ito sa mga libro. Nakita rin itong si Gadra na nagpupulsate ang mga chains itong si Fen. Kaya confirm daw talaga, nag-Gleipnir nga itong mga chains na ito. Nakangiti ngayon itong si Fen sa may battlefield. Kitang-kita sa kanyang expression na nag-e-enjoy siya sa pagdurog sa mga nandito. Kusa daw na gumagalaw itong mga chains nito at tinatamaan nito ang mga Death Giants. Maging ang mga i-rank nga ng mga Death Giants parang alikabok lang kung ikukumpara kay Fen at sa kanyang weapon na Gleipnir. Namangha itong si Xion nang dahil sa lakas nito, lalo na't na-sense niya ng existence value nitong si Fen ngayon comparable kay Demon Lord Daggroel. Actually, mas mataas pa nga daw kay Demon Lord Daggroel ang existence value nitong si Fen, at hindi lang konti ang lagpas nitong si Fen sa kanya. Malaki ang lamang nitong si Fen pagdating sa may existence value. Then nagsalita itong si Xion na nakakatawa daw ang mundo, kasi kapag inisip mo daw na malakas ka na, bigla ka makakakita ng kalaban na mas malakas pa sa'yo. Isa na nga daw sa mga example dito itong bagong salang na kalaban sa may battlefield, kasi dahil dito nasira ang plano nitong si Xion. Nagtaasa na naman daw ang mga existence value nitong kanyang mga kasama at maging ang sariling existence value niya. Pero walang-wala daw ito kung ikukumpara kay Fen, kasi itong value daw ni Fen kasing level na ng value nila Velgrind at Veldora. In other words, pwede na siyang i-consider na true dragon level. Sabi ni Xion, unimaginable monster daw ito. Imposible daw na manalo ang mga kasama niya dito. On top of that kasi, nandito rin itong si Daggroel. Nasa likod siya nitong si Fen. Naghihintay lang itong si Daggroel na merong mangyari. Kaya biglaan daw na naging napaka-depressing ng kanilang situation. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part, dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm. So paano nga ba exchange ang Ghost Stars for load o sa Dexopass o iba pa mga gifts? Ang kailangan mo lang gawin ay mag-invite ng 3 Facebook friends at maglaro ng 50 games, pwedeng Tong 8s or Lucky 9. Once na nagawa mo na yon, makakita ka ng gift icon. I-click mo lang yon at dun ka na mamili kung anong gusto mong item na pag-swapan ng naipon mo na Ghost Stars. Again, meron nga pala tayong link sa may description at mamimigay tayo ng shoutouts sa mga magda-download. Isend nyo lang yung screenshot na nag-download nga kayo gamit ang ating link sa ating Facebook page na makikita rin sa may description. Ilalagay ko ang mga shoutouts na ito bago mag-start ang bawat mga video.